mo bang pamuluhan ang ating maikling panalangin? Magandang umaga sa lahat. Bago kayo umupo, pwede niyo bang pulutin ang mga basura sa inyong paligid at ayusin ang inyong mga upuan? Pwede ko bang malaman kung sino ang liban sa ating klase ngayon? Wala? Mabuti. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga alintitunin sa silid-aralan. Pakibasa lang sabay-sabay. At ngayon, meron ako ditong talaan ng konsentibo. Ito ay magsisilbing lagay ng iyong puntos sa bawat partisipasyon ninyo sa ating leksyon. Itong kulay na rosas nito ay nagkakalaga ng 3 puntos. At itong kulay asul nito ay nagkakalaga ng 2 puntos. At itong kulay na kahit na ito ay nagkakalaga ng 1 puntos. Naintindihan ba ng lahat? Mabuti. At ngayon, hahatiin ko kayo sa 4 na pangkat. Ito ang unang pangkat, ang pangalawang pangkat, 3 pangkat, at 4 na pangkat. Ngayon, bago tayo tumungo sa ating talakayan, sino ang makapagpabalik sa ating nakaraang leksyon? Itang? Tama. Ang sinabi ni Itang ay tama. Ang nakaraang leksyon na ating tinalakay ay tungkol sa ikalawang pangdaigdig na digmaan. Bago tayo tumungo sa ating diskusyon, meron ako ditong paunang pagsusulit. Meron kayong 3 minuto para tapusin itong pagsusulit. Tapos na ba ang lahat? Ipasa ang papel sa harapan ng hindi tumatayo. Tapos na ba ang lahat? Basa ang mga papel. Meron akong ipapakitang larawan sa inyo. Base sa larawan ito, pwede niyo ba sabihin kung ano ang naobserbahan niyo dito? Flora? Tama. Kaya ngayon, bibigyan ko ng 5 puntos ang anong pangkat niyo? Unang pangkat. 3 puntos ang unang pangkat. Ngayon, alisin natin ang mga balakid. Ito ang mga salita na ating matatagpuan sa ating diskusyon. Masing, pwede mo ba basahin ang una? Salamat, Masing. 3 puntos para sa anong pangkat kayo? 2 pangkat. Segundo, pwede mo ba basahin ang pangalawa? Salamat. 3 puntos para sa pangkat, 3 pangkat. Sigson, pwede mo ba basahin ang pangatlo? Salamat. 3 puntos para sa 4 na pangkat. Bakiler, pwede mo ba basahin ang panghuli? Salamat. Ang paksa ng ating natalakay ngayon ay tungkol sa
tungkol sa mga salik na produksyon. At bago dyan, basahin niyo muna ang ating layunin. Basahin ang sabay-sabay. Naintindihan ba ang ating layunin sa ating leksyon ngayon? Mabuti. At ngayon, tumungo naman tayo sa ating diskusyon. Ang paksa na ating talagay ngayon ay tungkol sa mga salik ng produksyon. Pakibasa. Isang butos para sa pangkat ito. Ang mga salik ng produksyon ay may 4 na kategorya. Una ay ang lupa. Ang lupa ay isa sa 4 na pangunahing salik ng produksyon. Ito ay tumutukoy sa mga natural na yaman na ginagamit sa paggawa ng mga produkto o serbisyo. Mga uri ng lupa. Lupa para sa agrikultura. Ito ay mga sakahan at hardin. Ang pangalawa naman ay mga mineral. Tanso, bakal at ginto. At ang pangalawa naman ay ang paggawa. Tumutukoy sa pisikal at mental na kakayahan ng tao na ginagamit sa paggawa ng produkto o serbisyo. Halimbawa, manggagawa sa pabrika, produktor at iba pa. Ang paggawa o trabaho ay isa sa 4 na pangunahing salik ng produksyon. Ito ay tumutukoy sa mga tao na nagtatrabaho sa produksyon kasama ang kanilang mga kasanayan, kaalaman at pagsisikap. Ang mga uri ng paggawa ay ang magagawa sa paggawa ng produkto, mga profesional tulad ng engineer, arkitekto at doktor. Ang pangatlo naman ay ang kapital. Ang pangatlo ay ang kapital. Ang kapital ay tumutukoy sa mga kagamitan o walang tao ginagamit sa paggawa ng produkto tulad ng makinarya, gusali at teknolohiya. Halimbawa, makina sa pabrika, sasakyan para sa transportasyon at mga komputer. Ang kapital ay isa sa 4 na pangunahing salik ng produksyon. Ito ay tumutukoy sa mga pinuhunan, gagamitan at mga makina na ginagamit sa produksyon. Uri ng kapital, pinuhunan, pira o pundo. Pangalawa, kagamitan sa produksyon, kagaya ng makina, kagamitan sa paggawa. Ang pang-apat naman ay ang entrepreneurship o ang pangangasiwa. Ang entrepreneurship o pangangasiwa ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na pagsamahin ng lupa, paggawa at kapital upang makabuo ng produkto o serbisyo. Ang entrepreneur ay nagdadala ng inobasyon, nagpapasimula ng negosyo at sumasalo sa mga panganib ng negosyo. So, ang entrepreneur ay ang pangangasiwa ay isa sa mga salik ng produksyon. Ito ay tumutukoy sa mga tao nagpapatakbo at nagpapasya at nagpapangasiwa sa produksyon. Sila ang nagpaplanong mga gawain, nagpapatakbo ng mga proyekto at nagpapasya sa mga
Estratehiya ng negosyo. So, ang apat na kategorya ng mga salit na produksyon ay konektado. Ang mga apat na pangunahing kategorya ng mga salit na produksyon, kagaya ng lupa, kapital, paggawa, entrepreneurship, ay konektado sa isa't isa. Halimbawa, lupa at kapital. Ang lupa ay ginagamit para sa produksyon, samantala ang kapital ay ginagamit para sa pagpatakbo ng produksyon sa lupa. Kapital at paggawa. Ang kapital ay ginagamit para sa pagpatakbo ng kagamitan at makina habang trabaho ay ginagamit para sa pagpapatakbo ng mga kagamitan kagaya ng makina. So, ang mga salig ng produksyon ay nakakatulong sa ating ekonomiya sa pamamagitan ng paglaki ng GDP, pagpapataas ng produktibidad, pagbababa ng inflation, at pagpapataas ng empleo. Naintindihan ba na lahat ang ating talakayin? Meron bang mga katanungan? Kung sino may katanungan, pwede kayong magtanong. Wala? Naintindihan ba? Mabuti. At ngayon, tumungo naman tayo sa inyong pangkatang gawain. Bawat grupo ay bibigyan ko ng isang kategorya ng salit ng produksyon. At bawat grupo ay gagawa ng poster na nagbibigay ng kahalagahan sa mga salit na produksyon. Pero bago yan, ito ang rubric para sa pagmamata ng gawain. Ito ang mga batayan ng nilalaman. Ang mga batayan. Una ay nilalaman, presentasyon, operasyon, at ang takdang oras. At ngayon, tapos na ang takdang oras sa inyong gawain, pwede niyo ilagay ang inyong gawain sa pizarra. At ngayon, ilagay nyo na yung mga gawain sa pizarra. At ngayon, bibigyan ko kayo ng punto sa iyong nakasaad na gawain. Para sa unang pangkat, nilalaman. 25, 25, presentasyon, 25, operasyon, 25, takdang oras na hinungol sa gawain, 25, at sa kalawang pangkat, nilalaman, 25, sa presentasyon, 25, sa operasyon, 25, at sa tatlong oras na ginugol sa gawain, 25. At tumungo naman tayo sa ikatlong pangkat, nilalaman, 25, presentasyon, 25, operasyon, 25, oras at ang oras na ginugol sa gawain, 25. At sa ikaapat na pangkat, nilalaman, 25. Presentasyon, 25. Operasyon, 25. Tatlong oras na ginugol sa gawain, 25. Okay, lahat ng pangkat ay nakakuha ng 100%.
At ngayon, bumalik na kayo sa inyong mga upuan. Meron ba kayong mga katanungan? Wala. Ngayon, meron akong katanungan sa inyo. Gaano kalaga ang salik ng mga produksyon at bakit? Itang? Tama. At ngayon, lumako na tayo sa ating pagsusulit. Meron kayong 3 minuto para sagutan itong pagsusulit na ito. Ipasa sa likod. Tapos na ba ang lahat? Ipasa ang papel sa harapan at hindi tumatayo. May mga katanungan pa ba kayo? Wala? Hindi. So ngayon, bibigyan ko kayo ng takdang aralin. Nais ko na gumawa kayo ng refleksyon tungkol sa kalagahan ng mga salik na produksyon sa ating ekonomiya. May mga katanungan pa ba? Naiintindihan ba ng lahat? Mabuti. So dito lamang natatapos ang ating diskusyon ngayong araw. Magandang umaga.